Papa Dudut, hanggang saan nga ba ang kaya ng isang tao? Hanggang kailan siya lalaban at kailan niya mararamdaman na wala na siyang hininga para ipagpatuloy pa ang lahat? Ako po si Marcelo, 46 na taong gulang, tubong Nueva Vizcaya, pero matagal na ngayong nakatira dito sa Maynila kasama ang aking asawa at ang nag-iisa naming anak. Bunso ako sa 6 na magkakapatid. Namatay na ang aking mga magulang bago pa ako makaabot ng kolehiyo. At dahil halos lahat ng kapatid ko noon ay may pamilya na, ako ang naiwan sa lumang bahay na kahoy na tanging alaala ng aking nanay at tatay. Nakatikim ako ng hirap ng maaga, Papa Dudut. Sa murang edad, ako ang nagbubungkal ng lupa, ako ang tumutulong sa tiyuhin kong magsaka. Ako ang nagbubuhat ng mga sako ng palay sa palengke at doon ko unang natutunan ang realidad. Kapag mahirap ka, kailangan mong bumangon. Kahit masakit ang paa, kahit mabigat ang katawan, kahit wala ka ng lakas. Nang nasa 2 taon na ako ng high school, napagdesisyonan kong lumuwas ng Maynila, hindi dahil may ambisyon akong maging mayaman, hindi dahil may pangarap akong marangyang buhay, kundi dahil wala nang natitirang dahilan upang manatili ako sa probinsya. Bitbit ko ang isang bag, isang lumang jacket at ang kaunting perang naipon ko mula sa pagkakargador. Tumira ako sa bahay ng isang malayong pinsan ng tatay ko, hindi dahil maluwag sila, kundi dahil nagbigay ako ng perang halos 1 taon kong ipon. Pero kahit ganon, ramdam ko na dagdag lamang ako sa kanilang hapagkainan. May mga salitang binitawan sila na hanggang ngayon ay parang lason na nakabaon sa isip ko. Dagdag gastos lang yan, wala namang mararating yan, paasa lang yan sa trabaho. At dahil doon, naghanap ako agad ng trabaho. Pero walang tumanggap sa akin, kulang sa pinag-aralan at kulang sa edad na hinahanap ng mga kumpanya. Hanggang isang araw, may nagbukas na pinto. Ang tiyuhin kong tsuper ng jeep ang nagsabi na may bakante raw na tagabuhat ng gulay sa palengke. Hindi man malaki ang kita, pero hindi na ako nagdalawang isip. Doon nagsimula ang taon-taon kong pakikipagbuno sa kahirapan, kahon dito, sako doon, pawis sa umaga, pawis sa hapon, at pagod na hindi na natatanggal. Pero sa gitna ng lahat, dahan-dahang nagiging matatag ang loob ko. Doon ko naunawaan ang sinasabi ng matatanda. Ang hirap ng buhay ang siyang nagtatayo sa isang tao. At sa paglipas ng mga araw na halos mabutas ang kamay ko sa bigat ng trabaho, hindi ko pa rin alam noon na ang palengke palang iyon, ang maingay, magulo, mabaho ay magiging lugar rin kung saan magsisimula ang pinakamahalagang kabanata ng buhay ko, ang pagdating ng babaeng mamahalin ko hanggang sa huli kong hininga. Dear Papa Dudut, hindi ko inakalang sa gitna ng pawis, alikabok at mabibigat na sako ay may isang taong magpapagaan sa lahat, parang malamig na hangin sa katanghalian, parang tinig na kay lambing sa mundong puro sigawan at tarantahan. Si Leia, ang babaeng unang naghatid ng pananghalian sa pwesto namin, ay hindi ko makakalimutan noong unang araw na makita ko siya. Hindi siya katangkaran, morena ang balat at may mga matang parang laging may ngiting nakatago. Ang kilos niya ay maamo, ang boses niya ay may pilantik na parang kahit anong bigat ng mundo ay kaya niyang pagaanin. Hindi ako sanay na pinapansin. Sanay ako sa tingin na mababa, sa salitang matalim, sa paratang na wala raw patutunguhan. Pero si Leia, hindi niya ako tiningnan ng ganon.
Habang iniaabot niya ang pananghalian ng araw na iyon, napansin kong hindi niya ako sinusuklian ng tingin na parang isa akong walang-wala at doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam na noong unay hindi ko maipaliwanag. Sa mga sumunod na linggo, siya ang palaging nagdadala ng pagkain sa amin at bawat araw na dumaraan, parang mas lalo ko siyang gustong makilala. Hindi ako marunong manligaw, hindi ako sanay makipag-usap sa babae, pero sinubukan ko. Nilakasan ko ang loob kong halos wala naman talaga at kinausap ko siya ng malumanay at magalang. At doon ko napatunayan, mabait talaga si Leia. Hindi niya ako tinalikuran, hindi niya ako sinungitan, at higit sa lahat, hindi niya ako ginawang katatawanan. Dahan-dahan kaming nagkakakilala. Dinadalaw ko siya minsan sa bahay nila kapag wala akong pasok sa palengke. At kahit alam kong masungit ang lola niya at maraming ayaw sa mga tulad kong mababa lang ang trabaho, hindi ako umatras. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil gusto kong patunayan na totoo ang intensyon ko. At matapos ang halos isang taon ng panunuyo, sa wakas, naging kami. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa akin, isang kargador na walang pera, walang diploma, at walang maipagmamalaki maliban sa pawising kamay, na araw-araw ay kumakayod para mabuhay, pero tinanggap niya ako buong buo. Nagtagal ang relasyon namin ng 4 na taon bago kami nagpasyang magpakasal. Simple lang ang kasal, isang maliit na handaan, walang engrandeng dekorasyon, walang bonggang regalo, pero punong-puno ng saya. Sa araw na iyon, habang pinagmamasdan ko si Leia na naglalakad papunta sa akin, naramdaman ko na wala akong ibang pangarap kundi ang alagaan siya at bigyan ng buhay na mas maayos. Sa lahat ng inabot ko noon, pero gaya ng sabi ng matatanda, kapag tumibok ang puso, hindi lang pag-ibig ang darating. Kasama rin ang sakripisyo, ang hirap, ang pasakit, at ang mga pagsubok na magpapakilala kung sino ka talaga. Sa unang taon ng pagsasama namin, dumating na agad ang mabibigat na hamon. At doon, Papa Dudut, magsisimula ang kwento namin na hindi lang basta pag-ibig, kundi pag-ibig na nilagare, pinitpit at sinalang sa apoy ng mga bagay na hindi namin inakalang kakayanin namin. Dear Papa Dudut, akala ko noon kapag nagmahal ka at minahal ka pabalik ay sapat na iyon para maging maayos ang buhay. Pero sa tunay na mundo, hindi pala pag-ibig ang bumubuhay sa isang pamilya, kundi ang sakripisyong handa mong gawin para maprotektahan ang pagmamahalan ninyong dalawa. Pagkatapos ikasal namin ni Leia, nagsimula kaming manirahan sa isang maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng palengke. Maliit, mainit, masikip, pero masaya kami dahil magkasama kami. Nang isinilang ang panganay naming anak na si Mariel, doon nagsimulang gumaan pero sabay ding bumigat. Ang bawat araw namin, tumaas ang presyo ng bilihin, tumaas ang upa sa bahay, at ang trabaho ko bilang tagabuhat sa palengke ay hindi sapat para punan ang lahat. Sa kabila noon, lagi kong sinasabi sa sarili ko, basta't buo kami, kakayanin namin ito. Si Leia naman, kahit kapapanganak pa lamang, ay nag-e-extra sa paglalaba para may dagdag kami kahit konti. Ayaw ko sanang hayaan, pero mas gusto raw niyang makatulong kaysa nakaupo lang at humihingi sa akin ng lahat. Iyon ang isa sa pinakahinahangaan ko sa kanya. Papa Dudut, hindi siya umaasa lang,
Hindi siya reklamo ng reklamo at hindi siya sumusuko sa hirap. Pero dumating ang punto na kahit ganoon ang pananaw namin, hindi pa rin sapat ang kita ko. Kaya nang may nagpaalam sa akin tungkol sa bakanting trabaho sa construction, hindi na ako nagdalawang isip. Mas mabigat, mas delikado, pero mas malaki ang kita at doon nagsimula ang mga taon na halos hindi ko nakikita ang anak ko. Umaalis ako bago sila magising, umuuwing pagod tuwing gabi. Pero mas pipiliin ko ang pagod kaysa gutom o kakulangan. At hindi ko inaasahan na ang trabahong iyon, ang trabahong bumubuo sa katawan ko, nagpapalakas sa paninindigan ko at nagpapaulan sa pawis ko araw-araw ay magiging dahilan din ng isang pag-ibig na magtatagal sa buong buhay ko. Doon ko unang nakita si Leia na lumuluha sa saya nang dalhin ko ang unang sweldo ko bilang construction worker. Hindi dahil malaki ang pera, kundi dahil sinabi ko, hindi mo na kailangan maglaba kung ayaw mo. Ako na ang bahala. Hindi niya tinanggap agad ang hinto, pero alam ko naramdam niyang unti-unti ko nang binubuo ang pangarap namin. Papadudot, hindi man malaki ang kinikita ko, unti-unti kaming nakakaahon. At nang isinilang ang pangalawa naming anak at saka ang bunsong lalaki, tumindi man ang hirap, tumindi rin ang lakas ng loob ko. Ngunit may isang pangyayari na hindi ko makakalimutan ngayon. Isang gabing halos mabura ang pangalan ko sa mundo. Noong ipinanganak ang bunso naming anak, nahirapan si Leia sa panganganak. Umabot sa punto na tinanong ng doktor kung sino ang dapat nilang unahing iligtas, si Leia ba o ang bata. Parang bumagsak ang lahat sa dibdib ko. Parang natuyo ang dugo ko. Hindi ko alam kung paano sasagot, paano pipili. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko kayang mabuhay kung mawawala ang asawa ko. At kahit masakit, sinabi ko ang pinakamabigat na desisyon ko sa buong buhay. Ang asawa ko po, unahin nyo. Papadudot, iyon ang unang gabing lumuhod ako sa sahig ng hospital na parang batang takot, walang lakas, walang mahinga ng tulong. Hindi ko man aminin noon, pero durog ako, watak-watak sa takot. Pero sa awa ng Diyos, pareho silang naligtas at doon nagsimula ang pagtibay namin, higit pa sa dati, higit pa sa inaakala namin, pero hindi rin pala natatapos ang pagsubok sa isang tagumpay. Dahil sa pag-inog ng panahon, may bubungad na pagsubok na hindi namin inakalang sisira. Sa lahat ng unti-unti naming binuo at doon magsisimula ang pinakamalaking unos sa buhay naming isang unos na hindi sakit ng katawan, kundi sakit ng loob, pagsisinungaling, pagkawala ng tiwala at pagbangon sa pagkadapa. Dear Papa Dudut, akala namin noon, pagkatapos mailigtas ang buhay ni Leia at ng aming bunso, ay doon na magsisimula ang pag-angat namin. At sa loob ng ilang taon, yun nga ang nangyari. Nakapaglipat kami sa mas maayos na inuupahan. Naging formal na empleyado ako sa construction, tumaas ang sweldo ko at unti-unti kaming nakaipon. Si Leia dahil sa payo ng doktor ay hindi ko na pinayagang tumanggap muli ng mabibigat na labada. Mas pinili niyang alagaan ang mga bata at ako naman itong naghati ng lakas ko para sa lahat. Ang panganay naming si Mariel, kahit na late pumasok sa paaralan, ay nakahabol. Matatapang ang mga anak ko, mana sa nanay nila, kaya kahit mahirap, nakakapagtaka kung paano kami nakangiti pa rin sa gitna ng pagod. At sa loob ng mga panahong iyon, nagkaroon ako ng panibagong pananaw sa buhay. Siguro naman,
hindi na kami gagalawin ng problema. Pero mali pala ako, Papa Dudut. Dahil kung kailan kampante na ako, kung kailan umaangat na kami, kung kailan ramdam ko ang katahimikan, doon pala bubulusok ang pinakamalalim na pagsubok. Isang umaga, pagdating ko sa site, tinawag ako ng boss namin sa opisina. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako sanay matawag, lalo na't wala naman akong nagagawang mali. Pero pagpasok ko, hindi na ako pinaupo. Diretsong sinabi, "Marcelo, ito na ang huli mong araw sa trabaho." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Para akong hinigop ng lupa sa kinatatayuan ko. Hindi ko maintindihan. Ano ang kasalanan ko? May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi maganda? Pero bago pa ako makapagtanong, ipinaliwanag ng boss. Nabuksan ang opisina kagabi. May nanakaw. At kasama ang pangalan mo sa mga itinurong suspect. Hindi ko kayang tumayo, Papa Dudut. Hindi ko malaman kung ano ang mararamdaman ko, galit, takot, kaba o hiya. Pero nang sabihin niya kung sino ang nanuro sa akin bilang kasabwat nila sa pagnanakaw, mas tumindi ang pait sa dibdib ko. Ang taong pinaniwalaan ko, ang kumpare ko. Ang ninong pa ng anak ko, si Ruben. Si Ruben na halos araw-araw ko pang pinapakain kapag wala siyang ulam. Si Ruben na tinulungan ko noong naaksidente ang anak niya. Si Ruben na parang kapatid ko na, siya ang naglagay ng pangalan ko sa listahan. Siya ang nagdikit ng kasalanan sa akin. At hindi lang basta kasalanan, kundi kasalanang hindi ko kailanman gagawin ang magnakaw ng pinagpapaguran ng ibang tao. Sinabi ng boss ko na kahit naniniwala siyang wala akong kinalaman, hindi niya ako pwedeng panatilihin sa trabaho dahil kasama ako sa report at ayaw na raw ng kumpanya ng gulo. Doon ako bumagsak, Papa Dudut. Walang lakas, walang boses, walang nagawa. Hindi ko na nailinis ang pangalan ko. Hindi ko na naipagtanggol ang sarili ko para akong nalunod sa kasalanang hindi ko ginawa. Umuwi akong walang lakas at wala akong masabi kay Leia, kundi nawala ang trabaho ko. Hindi na niya kinailangan itanong kung bakit niyakap lang niya ako at sa tahimik na pagyakap niyang iyon, doon ako unang umiyak. Bilang isang ama at asawa na hindi alam kung paano sisimulan ang bukas. At akala namin yun na ang pinakamabigat. Pero hindi pa pala, Papa Dudut, hindi pa. Dahil hindi pa man natutuyo ang sakit ng pagkawala ko ng trabaho, dumating naman ang pagsubok na halos buraing ang puso ko bilang ama. At doon nagsimula ang pinakamadilim naming taon, taong katatakutan kong alalahanin pero kailangan kong ikwento para maging aral sa lahat ng nakikinig. Dear Papa Dudut, hindi pa man kami nakakabawi sa dagok ng pagkawala ko ng trabaho, dumating naman ang pinakamalalim na sugat na tatama sa puso naming mag-asawa. Isang gabi, habang nagluluto si Leia at si Mariel naman ay gumagawa ng assignment, napansin namin ang bunso naming si Lino na tila matamlay. Mainit ang katawan, maputla ang labi, hindi mapakali. Alam namin may kakaiba. Dinalagad namin siya sa health center pero sinabihan kaming dalhin siya sa mas malaking ospital dahil baka komplikado na. Papa Dudut, habang nasa biyahe kami, nasa kandungan ko si Lino. Ramdam ko ang init ng katawan niya na parang apoy. Ramdam ko rin ang paghina ng kanyang paghinga sa bawat segundo. At bago pa kami makarating, bago pa maipasok sa emergency room, wala na. Wala nang tibok, wala nang hinga, wala nang sigaw, wala nang ngiti. Namatay ang anak ko sa loob ng tricycle.
habang yakap-yakap ko. Papa Dudut, yon ang sandaling parang biniyak ang kaluluwa ko. Umabot pa kami sa ospital pero huli na ang lahat. Sinabi ng doktor na komplikasyon ng mataas na lagnat, posibleng dengue o severe infection. Wala na raw silang nagawa at sa gabing iyon, bumagsak ang buong mundo namin. Hindi ko kayang tingnan ang asawa ko. Hindi ko kayang tingnan ang anak kong si Mariel na umiiyak sa gilid, walang maintindihan. Maliban sa isang bagay, wala na si Lino. Habang nakaupo ako sa sulok ng ospital, naiisip ko lamang ay kung may trabaho sana ako, kung may pera sana kami, kung naipagamot ko agad, kung mas naging mabilis ako, hindi sana namatay ang anak ko. Sinasakal ako ng konsensya ko. Paulit-ulit akong tinatanong ng utak ko, ano bang tatay ka? Ano bang silbi mo? Bakit mo sila pinabayaan? Hindi ko alam kung paano uuwi, kung paano haharapin ang bahay na may kulang na may puwang na hindi na muling mapupunan. Papa Dudut, yon ang gabi. Na unang beses kong gustong sumuko nang ilibing namin si Lino para kaming nilamon ng lupa, tahimik si Leia, tahimik ako, tahimik ang buong paligid. Walang salita ang sapat para ilarawan ang sakit. Pero akala ko, pagkatapos noon, magiging kalmado na ulit ang buhay. Mali pala ako dahil pagkatapos ng libing, sunod-sunod na bumagsak ang mga problema. Utang sa upa, kuryente, gamot, pangkain. At sa pinaka madilim pang twist ng tadhana, nagkasakit din si Mariel. Lumipas ang ilang araw, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na panghihina ng katawan, pananakit ng tiyan at pagbaba ng timbang. Dinala namin sa ospital at sinabi ng doktor, kailangan po siyang maoperahan at doon na ako tuluyang bumagsak. Papa Dudut, wala na kaming pera, wala na kaming maibebenta, wala na kaming malalapitan. Doon ko unang naramdaman na baka mas mabuti pang ako na lang ang mawala. Ako na lang ang mawala para hindi na sila madamay sa hirap ko, para hindi na nila maramdaman ang bigat na ako mismo ang naglagay sa buhay nila. Sa sobrang bigat, nagalit ako sa Diyos. Nagtanong ako, hindi ko ikahihiya iyon. Bakit kami? Bakit paulit-ulit? Bakit sunod-sunod? Ano bang kasalanan ko? Noong gabing iyon na hindi ko kayang umuwi, lumabas ako ng ospital, pasuray-suray, walang direksyon, walang iniisip kundi isang bagay. Tapusin na lamang ang lahat. At naglakad ako hanggang nakita ko ang sarili ko sa harap ng bahay ng taong pinaka nagwasak ng buhay namin, si Ruben. Ang kumpare kong naglagay sa akin sa kasalanang hindi ko ginawa. Ang taong dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho at sa pagkawala ng trabaho, naantala ang pagpapagamot kay Lino. At sa pagkaantala, nawala ang anak ko. Papa Dudut, sa harap ng bahay niya, hawak ko ang patalim na napulot ko sa mesa niya noong huli kaming nag-inuman. At sa lakas ng sama ng loob ko, sa tindi ng galit ko at desperasyon ko, naisip kong tapusin ang buhay ng taong iyon. Pero hindi ko ginawa dahil sa gitna ng galit, sabay dumating ang takot, ang hiya, ang konsensya. At isang boses sa isip ko ang nagsabi, kapag ginawa mo ito, pamilya mo ang lalo pang masasaktan. Kaya bumagsak ako sa sahig, umiyak, nanginginig at umuwi dala ang patalim na kumakatawan sa pinakamadilim kong gabi. At pagdating ko sa bahay, doon ko narinig ang boses ni Leia, tinatakpan ang paghikbi niya. Hindi tayo susuko, Marcelo, kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat.
Lalaban tayo para kay Mariel at doon ako muling nabuhay, Papa Dudut. Doon ako muling nakahinga. Doon nagsimula ang pinakamahirap ngunit pinakamatapang na desisyon na gagawin ko sa buhay ko. Dear Papa Dudut, kinabukasan ng pinakamadilim kong gabi, dinala ko sa ospital ang bagong buo kong lakas. Kahit pagod, kahit hindi pa tapos ang mga luha, kahit nanginginig pa rin ang mga kamay ko, sa alaala ng patalim na halos naging katapusan ko. At sa oras na iyon, para sa anak ko, para kay Mariel, kailangan kong lumaban. Pagpasok ko sa room niya, nakita ko ang asawa kong si Leia, magdamag na hindi natulog, nakahawak pa rin sa kamay ng aming anak na nakadextrose, maputla at halos hindi makagalaw. Tumabi ako sa kanila. Hinawakan ko ang balikat ni Leia at sinabi kong gagawa ako ng paraan. Wala pa akong plano noon pero buong puso kong binitiwan ang pangakong iyon. Pangakong ipinagdiinan ko sa sarili ko na tutuparin ko kahit mabali pa ang lahat ng buto ko. Habang lumalabas ako ng ospital, dala ko ang preskripsyon, dala ko ang listahan ng bayarin, dala ko rin ang presensiya ng takot na baka hindi namin kayanin, pero dala ko rin ang isang bagay, ang matinding pangangailangan na kumilos. At doon ako tumungo sa tanggapan ng munisipyo. Papa Dudut, hindi ako sanay humingi ng tulong. Sanay ako magbanat ng buto, magkargador, magpasan ng semento, magtiyaga sa init ng araw kaysa lumapit sa opisina ng gobyerno na para bang nagmamakaawa. Pero noong araw na yon, hinubaran ko ang sarili ko ng hiya. Pagdating ko sa munisipyo, nagpila ako. Mga 3 oras ang inantay ko. Habang nakaupo lang sa sementong bangko, umiikot ang utak ko sa katotohanang wala na kaming pera, wala na kaming utang na mapagkukunan, wala na kaming tabi-tabi na mabebenta. Pagkasunod ko na, pumasok ako sa maliit na opisina. Inilatag ko ang papeles. Mahaba ang paliwanag ko. Kinuwento ko mula pagkawala ng trabaho hanggang sa pagkamatay ni Lino hanggang sa pagkakasakit ngayon ni Mariel. Hindi ko na napansin na umiiyak na pala ako habang nagsasalita. Hindi ko rin inasahan na pati ang staff ay tila naantig sa kwento ko. At dahil papalapit na ang eleksyon, marahil may halong politika, pero sa araw na iyon, hindi ko iyon inintindi. May ibinigay silang tulong, hindi sapat para sa buong operasyon, pero sapat para makapagsimula. Pagkakuha ko ng perang iyon, halos manghina ako sa halo ng ginhawa at pangamba. Salamat po, iyon lang ang nasabi ko. Pero sa dibdib ko, para akong huminga ulit. Matapos malunod ng napakatagal, pagbalik ko sa ospital, iniabot ko ang perang iyon kay Leia. Nagyakapan kami, walang salita. Pero doon nagsimula ang maliit na sinag ng pag-asa. Papa Dudut, sa mga araw na sumunod, may isa pang biyayang dumating na hinding-hindi ko makakalimutan. Habang nasa ospital kami, nilapitan kami ni Mrs. Francisco, ang nanay ng driver na nakabangga kay Mariel. Matagal ko siyang tinitigan, hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Pero ang una niyang ginawa ay inilapat ang kamay niya sa balikat ko habang namumugto ang mata. At ang sabi niya, hindi ko hahayaang mawalan kayo ng anak. Kasalanan ng anak ko. Tutulong kami kahit hindi ninyo humiling. Papa Dudut, natulala ako. Para akong nabunutan ng tinik na ilang linggo ko nang pasan-pasan. Hindi niya kami pinilit na iatras ang kaso. Hindi siya nagparinig, hindi siya nagmakaawa. Tumulong lang siya kasi alam niyang iyon ang tama. Sa loob ng linggong iyon,
naasikaso ang operasyon at ng araw na isinagawa ito, iyon ang isa sa pinakamahabang oras ng buhay naming mag-asawa. Nakahawak kami ni Leia sa isa't isa, mahigpit, tahimik, parehong inuubos ang lakas para hindi madehado ng takot. Nang lumabas ang doktor, malumanay siyang ngumiti at successful ang operasyon. Makakabangon si Mariel. Narinig ko iyon, pero para akong binuhusan ng liwanag, para akong binuhat pabalik sa buhay. Yumakap si Leia sa akin at doon ko naramdaman ang unang totoong pag-asa. Pagkatapos ng napakahabang gabi, Dear Papa Dudut, pagkatapos ng matagumpay na operasyon ni Mariel, para kaming unang beses ulit huminga. Matapos malunod sa tuloy-tuloy na unos. Ngunit alam naming hindi pa tapos ang lahat. May kailangan pa kaming harapin ang lalaking nakabangga sa anak namin. Noong araw na pwede nang kausapin si Mariel, nandoon din si Mrs. Francisco. Humingi siya ng permiso kung maaari raw ba niyang dalhin ang anak niya para personal na humingi ng tawad. Papa Dudut, sa totoo lang, ayokong makita ang taong iyon. Ayokong makita ang mukha na nagdala ng matinding takot at sakit sa pamilya namin. Pero sabi ni Leia, kung gusto nating gumaan ang loob natin, kailangan nating harapin at tama siya. Kaya pumayag kami. Dumating ang anak ni Mrs. Francisco Sirenan, maputla, nanginginig, halatang hindi makatingin ng diretsyo. Sa harapan namin, lumuhod siya. Lumuhod talaga. Papa Dudut at humahagulhol na parang bata. Ako po ang may kasalanan, hindi ko po sinasadya. Natatakot lang po ako noon. Patawarin niyo po ako. Hawak niya ang ulo niya para bang gusto niyang ilamog ang sarili sa hiya at pagsisisi. At doon ko naramdaman, hindi na galit kundi awa. Hindi dahil pinagtatakpan ko ang ginawa niya, pero dahil nakita ko nawasak siya sa bigat ng konsensiya. Si Leia naman tumayo at nagsalita ng mahina pero matatag. Hindi namin makakalimutan ang nangyari pero hindi kami nabubuhay para maghiganti. Ang mahalaga, binuhay ang anak namin. Tumango si Renan, umiiyak pa rin. Nagpasalamat ng paulit-ulit, nagabot ng sobre hindi para bilhin ang kapatawaran, kundi para makatulong sa gamot ni Mariel. Tinanggap namin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil iyon ang paraan niya upang humarap sa responsibilidad niya. At sa araw na iyon, pumirma kami sa dokumentong nagpapakitang inaatras namin ang kaso. Hindi dahil natatakot kami, kundi dahil gusto naming tuldukan ang bangungot na iyon. Papa Dudut, paglabas namin ng presinto, napansin kong umiiyak si Leia ng tahimik. Niyakap ko siya at doon ko naramdaman, hindi mahalaga kung gaano karami ang pagsubok. Ang mahalaga ay kung gaano katibay ang kapit ng dalawang pusong nagmamahalan. Sa paglipas ng mga buwan, unahin naming ginugol ang oras sa pagpapalakas kay Mariel. Unti-unti siyang bumalik sa sigla, nakangiti, tumatakbo, nag-aaral ulit, at habang unti-unting naghihilom ang sugat namin, unti-unti ring bumabalik ang kabuhayan. Tinulungan kami ni Mrs. Francisco. Makapasok ako bilang utility sa City Hall na di nagtagal ay naging messenger at sa pagdaan ng ilang taon, natanggap ako bilang security guard sa isang bangko dito sa Maynila. Si Leia naman, imbes na maglabada uli, binigyan niya ng oras ang maliit naming sari-sari store na naging malaking tulong sa pang-araw-araw. At sa wakas, pagkaraan ng napakahabang taon ng dilim, bumalik ang kulay sa tahanan namin. Maraming gabi pa rin. Pinag-uusapan namin ang lahat,
Hindi para muling masaktan, kundi para tandaan kung gaano kami kalakas noong panahon na halos basagin kami ng tadhana. At kapag tinatanong ko ang sarili ko, bakit kailangan naming pagdaanan ang lahat, naiintindihan ko na ngayon, hindi para parusahan kami, kundi para hubugin kami upang matutunan ko ang 3 bagay na hindi ko makakalimutan habang buhay. Una, ang pagmamahalan ay sinusubok pero mas lumalalim kapag pinaninindigan. Pangalawa, ang pananampalataya ay lumalakas kapag wala ka ng ibang mahawakan kundi siya. Pangatlo, ang kapatawaran ang pinakamahirap pero ito rin ang pinakamalaking pagpapalaya. Papa Dudut, marami akong galit noon, marami akong bakit, marami akong gustong takasan. Pero ngayon, kapag nakikita ko si Leia sa tindahan, si Mariel sa eskwela at ako sa trabaho, napapangiti ako at nasasabing hindi pala kami iniwan, hindi na kami hinuli ng dilim, pinalakas lang kami nito. Dear Papa Dudut, ngayong sinusulat ko ang huling bahagi ng liham na ito, nakaupo ako sa harap ng munting tindahan namin. Tahimik ang gabi, bukas ang ilaw sa loob at naririnig ko ang tawa ni Leia at Mariel habang nag-aayos ng paninda. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming gabi ang pinatulog ko ng umiiyak. Gaano karaming araw ang kinain ng takot at pagkawasak ng loob ko, at gaano karaming beses akong tinanong ang Diyos kung bakit sunod-sunod niyang ibinagsak sa amin ang mabibigat na pagsubok. Pero ngayon, naiintindihan ko na, Papa Dudut, hindi pala ako pinaparusahan. Hinuhubog lang pala ako. Hinuhubog ang puso kong madaling sumuko, ang isip kong madaling lamunin ng takot, ang loob kong madaling umurong. Hinuhubog ako para maging mas matatag na asawa, mas responsable na ama, mas tao na may malalim na pag-unawa sa kahulugan ng pag-asa. At higit sa lahat, para kilalanin ko na hindi ko pala kayang harapin ang buhay na mag-isa lamang. Ngayon, 8 taon matapos ang unos, malakas na si Mariel, payapa si Leia, at ako'y may hanapbuhay na tapat at marangal. May maliit kaming negosyong binabantayan. May bahaging masikip pa rin ang alaala, pero may puwang na rin para sa pasasalamat. At kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan ko, ito iyon. Ang bigat ng pagsubok ay hindi sukatan ng panghihina ng tao, kundi sukatan ng kakayahan niyang tumindig muli. May mga gabing gugustuhin mong sumuko. May mga araw na pakiramdam mo hindi ka na makakahinga. May mga sandaling luluhod ka, hindi para magdasal, kundi dahil literal ka nang nadapa. Pero sa bandang huli, kapag hindi mo binitawan ang pamilya mo, kapag hindi mo tinanggap ang galit bilang tirahan, kapag naghanap ka pa rin ng liwanag, kahit nagdidilim ang buong paligid, darating ang araw na maiintindihan mo rin kung bakit mo kailangang dumaan sa lahat ng yon. Hindi agad, hindi madali, hindi komportable, pero darating. At doon mo mararamdaman kung gaano kalawak ang hiwaga ng Diyos, kung gaano niya kayang palitan ang luha ng kapayapaan, ang pagkawala ng biyaya at ang pagdurog ng pagbangon. Papa Dudut, maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento namin. Hindi man ito kwento ng romansa, pero ito ang kwento ng tunay na pagmamahalan ng pamilya na kahit paulit-ulit hampasin ng unos, ay natutong sumilong, yakapin ang isa't isa at maniwalang may bukas pa. Kung may nakikinig man ngayon na dumadaan sa hirap,
sa kawalan, sa bigat ng loob. Ito lang ang gusto kong sabihin. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka masamang tao. At hindi pa katapusan. May araw na parang wala ng pag-asa, pero may araw ding gigising ka na may bagong lakas. May mga sugat na akala mo hindi na gagaling, pero marunong ang panahon maghilom. Lumaban ka, kapit ka, at maniwala ka dahil kung nalampasan ko, nalalampasan mo rin. Maraming salamat Papa Dudut sa pakikinig sa aking liham at sa pagbibigay ng tinig sa mga kwentong tulad namin. Ako si Marcelo, isang ama, asawa at taong minsang binalot ng dilim pero natutong bumalik sa liwanag.